Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Leo. With the fire elements, Lola Baby, nagpapakilala. So, bibigyan ko kayo ng reading ha. Yung reading na ito ay simula ng Friday. Okay? Yan. Friday, June 12 to June 19. Sandali nga. Ano ba araw ngayon? Wednesday ngayon, ha? Okay. So, Friday ito. Let's see the energy. Okay? Teka muna at parang may nakikita lang ako. Masyado kayong exhausted. Exhausted ba kayo? Pagod na ba kayo? Tingnan natin, ha? Okay. Ano ito? Magpapalit. Halimbawa, lilipat ng trabaho, maghanap ng trabaho, lilipat ng bahay, mag-aayos ng bahay. Maybe it has something to do about your health. Baka yung second opinion, hahanap ka ng another doctor for a second opinion about your health. Okay, paglalakbay, maglalakbay ba kayo? May travel ba, short or long travel? Di ba? Yan. Or maaring sabihin na nating as a padre de pamilya, madre de pamilya, yung tinatawag your responsibilities, di ba? Pagod ka na ba? O kaya mo pa? It's like wala kang enerhiya or malakas pa enerhiya mo. Titingnan natin, ha? So, meron ditong tinatawag na nasa kontrata kayo, di ba? Nasa isa kayong relationship, di ba? Halimbawa, sabihin na nating kung halimbawa naupa ka ng bahay, di ba? Yan. Ibig sabihin, meron kang pinirmahan, di ba? Ikaw ang tenant, siya yung may-ari ng bahay, di ba? So, pwede rin doon sa trabaho. Kung sino itong may relationship, pwedeng asawa, pwedeng mga anak, pwedeng mga kapatid, sa boss, di ba? Yan. So, meron ditong, teka't nagkukumawala atin ng pagbigyan, di ba? Narito ang tinatawag na the hangman, di ba? So, ibig sabihin ng the hangman is restricted, okay? It's like narito ka, di ba? Sa isang relationship, yan ha. Maaring, kung ito'y may kinalaman sa health, di ba? Ibig sabihin nito, either ikaw is naka-confined sa hospital. Ibig sabihin niyan, very, very limited ang inyong tinatawag na pagkilos. Okay, restriction, may restriction. O maaring ito'y sa bahay, di ba? Maaring sabihin na nating if you are married, di ba? Maaring dito yung tinatawag na restricted ang kilos mo, hindi ka makalabas, wala kang mapuntahan, di ba? Maaring wala kang lang mapuntahan, di ba? O gusto mo lumabas or gusto mo lang talaga nasa loob ng bahay. O baka ikaw ang naglalagay na restriction sa sarili mo, di ba? So nakikita dito yung tinatawag na isip, hindi natigil ang inyong pag-iisip, di ba? Ang inyong kaisipan. Yan ha. Kahit sabihin natin sa pamamahinga mo, halimbawa kung namamalansya ka, nagluluto ka, palagi ka nag-iisip, di ba? It's like, maybe you are worrying, di ba? About your situation, kung kayo'y married, di ba? Kung kayo is, kasi narinig ang tinatawag the Libra justice, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag maaring yung inyong may relationship kayo sa school, yung babayaran sa school para sa schooling ng mga bata, di ba? Kuryente, something like that, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na pinaninindigan naman ninyo, hindi kayo tumatakbo, di ba? Yan. Pero nakikita ko sa inyo, either tinatawag na, kasi palagi kang nakaupo, di ba?
Are you tinatawag working at home, 'di ba? Yan. Or sabi natin ang karir mo lang is magpalaki ng mga bata, 'di ba? Or sabi na natin baka sa trabaho mo is nakaupo ka palagi, 'di ba? Yan. So nakikita naman dito how you ito yung tinatawag paano mo it's like pinatatakbo, 'di ba? Pinamamahalaan. Paano mo pinamamahalaan ang buhay mo as a parents, as kayo ay children, 'di ba? Baka estudyante kayo, 'di ba? Yan. As a tinatawag na a good ruler, a leader, 'di ba? Yan. So maaring dito nagse-set din kayo ng example, good example, 'di ba? Or sabi na nating maybe I don't know if you are strict or sabi na nating very very fair kayo, 'di ba? Maluag. Either strict ka or maluag ka, 'di ba? Yan sa mga nasasakupan mo, 'di ba? Sa asawa mo man ito, sa mga anak mo man ito, sa trabaho mo man ito, sa mga kasama, kung saan ito, 'di ba? So nakikita dito yung tinatawag na I think I don't know kung madali kang mapagod, 'di ba? Yan. Ikaw ba is tinatawag na ang nakikita ko lang sa inyo, meron kayong isang lugar, okay? Na naroon lang kayo, 'di ba? Kumbaga dito, especially pagka kayo'y nag-iisip, 'di ba? Or halimbawa sabihin na natin during your free time, 'di ba? Halimbawa sa loob ng bahay, meron ka doong lugar, halimbawa doon ka naglalaro ng chess, naglalaro ng computer, naglalaro. Paborito mo itong lugar na ito. Okay? Maari sa bahay, maaring sa trabaho, 'di ba? Yan. During your tinatawag na yung break hours ba 'yon? Pamamahinga, 'di ba? Yan break time. So let's see. Meron ditong tinatawag na the wheel of fortune. Yan ha. So, ano ibig sabihin ng the wheel of fortune? Okay? It's like dito tinatawag na as it's something to do about marriage, di ba? Let's say you're in a relationship, kasal kayo. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na tahimik naman, di ba? Kumbaga wala naman ditong away, okay? Pero meron ditong tinatawag na the head of the family, 'di ba? Yan. Kasi meron ditong the head of the family, yan. Merong marriage, pero meron ditong the head of the family. It's like siya ang masusunod, 'di ba? Yan. Maaring siya rin ang gumagawa ng pera, 'di ba? Siya ang breadwinner. Sino ang the head of the family? Ikaw ba or yung tinatawag na esposa ninyo, 'di ba? So nakikita naman dito yung relationship ninyo, especially sa ibang tao. Wala naman kayong away, 'di ba? Yan. Masyado kayong domicile ba ang tawag doon? Tinatawag nasa loob lagi kayo ng bahay, 'di ba? It's like mas relaxing, 'di ba? Pagka ikaw is nasa loob ng bahay. Most of the time siguro nasa loob ka ng bahay. Okay? Lalaki ka man o babae. Yan ha. Pero meron ditong tinatawag mataas ang kanyang energy, 'di ba? Lalaki man ito o babae, napakataas ng kanyang tinatawag na yin yang energy, 'di ba? Ibig sabihin very very responsible siya, 'di ba? Ginagawa niya yung kanyang tinatawag na tungkulin, 'di ba? Very submissive din, very submissive. So kayo na lang bahala, ikaw ba ito or asawa mo? Dahil kasi narito yung tinatawag relationship, 'di ba? So ibig sabihin nito very responsible kayo, 'di ba? It's like tinatawag dito na hindi ka sumasala sa pagbabayad, 'di ba? Halimbawa, oras ng bayad ng renta, oras ng bayad sa school, oras ng bayad sa 'di ba? Yan. So nakikita dito you're in control dahil narito ang tinatawag the emperor. Okay?
Okay? Yan. So nakikita lang dito yung tinatawag, palagi kayo nag-iisip. Maaring iniisip mo may mga pamilya kayo sa ibang bansa, 'di ba? Iniisip mo siguro kapatid mo, mga nanay, tatay mo, 'di ba? Maaring iniisip mo rin yung bahay ninyo, 'di ba? Baka yung mga friends mo, baka ito yung tinatawag iniisip mo mga teachers mo, mga classmates mo, 'di ba? So maaari ito yung tinatawag na magkakaroon ng meeting up, 'di ba? Kasi you are planning ano yung palagi nang merong parang natindig sa likod ko? Para bagang may planning kayo, 'di ba? Let's say sabihin na nating magta-travel, okay? A short trip or a long trip. Yun lang ang nakikita ko, ha. So nakikita dito yung pagiging patas ninyo, 'di ba? Hindi kayo siguro kung kayo ay may asawa, hindi kayo nambubugbog, 'di ba? Hindi kayo yung tinatawag. Madali kayong kausap, 'di ba? Yan. Madali kayong kausap. Yun lang nakikita ko, ha. But you love, tinatawag dito, may mga tinatawag na leisure activities ba yun? It's like sabihin natin during, halimbawa namamahinga kayo, di ba? Maybe you love to play games sa computer or mahilig kang manood ng social media sa YouTube, di ba? Mag-TikTok or mag-chess, di ba? Yan. Yun lang ang nakikita ko. So, nakikita ko naman dito yung tinatawag, kasi narinig ang the Wheel of Fortune, di ba? It's like, okay naman kayo. Okay. Nakakasurvive naman kayo, di ba? It's like, life, sumasama kayo sa inog. Okay? Sumasama kayo sa takbo ng buhay, 'di ba? Yan. Dito kasi, okay? Yan. Pwede rin kasi sabihin na nating maaring dito meron kayong, kung kayo is halimbawa sabihin na nating may mga losses, 'di ba? Kung halimbawa may mga kinakaharap kayong kaso, 'di ba? Yan. So nakikita dito, it's like tinatawag na mananalo kayo, 'di ba? Kung ano itong mga pinaglalaban ninyo, 'di ba? Maaring ito something to do about sa bahay, 'di ba? Maaring ito something to do about sa lupa, sa mga sa sasakyan, 'di ba? Sa trabaho. Yun, ha. So ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi naman kayo iniiwan ni universe, 'di ba? Hindi kayo iniiwan ng Diyos. Yan, ha. Malapay palagi kayong sinasamahan. Okay? Yan. So, kasi narito ang the hangman, meaning maaring pagod na kayo, 'di ba? Maaring patang-pata ang katawan ninyo. Maybe you need a lot of rest, 'di ba? Yan. Maaring patang-pata ang iyong kaisipan sa pag-iisip. Hindi po natigil ang inyong pag-iisip, ha? Kahit nakahiga ka lang, kahit siguro sa pagtulog mo, 'di ba? Yan. Tumatakbo ang iyong mind. So let's see, ha, gagamit ako ng dice. Tingnan natin. Sandali lang, ha, 12. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay, ito, ha, 12. It's more about tinatawag na napapagod ka ba sa ano mo, sa marriage life mo, 'di ba? Sa pagpapalaki ng mga anak mo, 'di ba? Maaring sa pagpapatakbo, sa pagluluto, sa paglalaba, okay? Kasi narito, it's like gusto nyo munang magpahinga, number 12, ha? Dahil ito ay may kinalaman sa inyong, let's say sabihin na natin sa trabaho, pagod na pagod ka sa trabaho mo, 'di ba? Yan, exhausted kayo. So gusto ninyong mamahinga, okay? Yan. Maaari din naman sabihin na nating pagod na pagod ka sa pagbabayad ng, it's like yung tinatawag na deadline, 'di ba? Halimbawa may deadline kayo para magbayad, 'di ba? Magbayad ng ilaw, ng tubig, yan, ha. Very very exhausting. Yan, yan lang ang nakikita ko. Siguro nagtatrabaho ka para makaipon ka ng pera,
maano mo itong perang ito. Yan, mag-gather mo itong perang ito, pambayad, okay? Pambayad. Kasi, kumbaga dito yung tinatawag, siguro ninenervyos kayo. Yan lang ang nakikita ko, di ba? Parang nape-pressure siguro kayo sa inyong tinatawag mga binabayaran kasi may mga deadlines. Kasi narito ang tinatawag na ano yung tinatawag na the justice de Libra Venus, di ba? So maring dito yung natetense kayo, di ba? It's like nape-pressure ka, di ba? Pag malapit na ang mga bayaran. Kasi narito ang tinatawag na the chariot, di ba? Ito yung tinatawag na maari ikaw ang breadwinner, di ba? Yan, nasa na ba ang aking sandali? Yan ha. Kaya nga dito narito yung tinatawag na the wheel of fortune. Yan, naikot, di ba? Yan, naikot ang the wheel of fortune na halimbawa sabihin natin ang trabaho mo, 'di ba, sa trabaho, sa pakikirelasyon mo sa mga tao. Ibig sabihin nito wala namang problema. Smooth, 'di ba? Very very smooth ang takbo ng buhay mo. Pero nakikita dito parang madali kang ma-pressure, ma-stress, 'di ba? Ma-anxiety, especially pagka deadline ka na, 'di ba? Magbayad. Bawa schooling, telepono, mobile, mga utang, 'di ba? So narito, sandali ko alam ang symbol. So narito ang tinatawag na naman are? Scorpio. Okay. So itong tinatawag na Scorpio na ito, sandali ha, ilagay ko din Yan ha. Meron ditong tinatawag na, sandali ha. Ako, ang lakas ng Ang lakas naman ng ulan. Oo, Scorpio. Ano aring isa? Pluto. Okay. So, Scorpio, Pluto. Sandali lang ha. So, nakikita dito, Scorpio, Pluto. Diba? Dahil ito'y the wheel of fortune, ibig sabihin nito, kung yung tinatawag na Scorpio, okay? Family. Ibig sabihin nito, baka ito'y mga asawa ninyo, esposa. Kasi may 2 tao dito, di ba? Yan. Bali 3. Okay? Siguro itong chariot, yung kanyang role, di ba? Yung kanyang leadership. Yan. Kasi may 2 dito, di ba? Meron ditong tinatawag na the emperor at meron ditong the justice. Okay? So, kung Scorpio at saka Pluto, diba? So, ibig sabihin nito, dahil narito ang Pisces. So, ang Pluto, nasaan ang Pluto? Sandali lang ha, inaano ko, nasaan ang... Kung ang Scorpio is doon sa tinatawag na marriage life ninyo, yan ha. Sandali ha, malalim ito. Okay. O, Scorpio, ilalagay natin dito. Diba? Sa tinatawag justice. Pwede din ilagay dito sa tinatawag na the chariot. Okay? Ibig sabihin sa bahay, relationship. So, ilalagay ko ang tinatawag na Pluto sa tinatawag na number 4, di ba? 12. Sa 12, okay? Ang Pluto is Mars. So, ito ang Mars. Ito ang Pluto. Okay? Yan. Maganda ito.
Dahil kung ating susundan ang inyong tinatawag natal chart, di ba? Ang Pluto is naroon sa tinatawag na the 12th house. Okay? So, ibig sabihin nito, meron ditong tinatawag na kabigatan. Yan ha, okay. So, kung halimbawa titingnan natin ha, Dine. Okay, yan, sandali lang ha. So, kung halimbawa ito, dalawang tao kasi ito, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na matured itong taong ito, di ba? Narito siya sa tinatawag na relationship. So, itong relationship na ito may permahan, may dokumento, di ba? Pero, nakikita dito, sandali, nalilimutan ko. Sandali. Yan. Nakikita dito, yung tinatawag, meron siyang, it's like adversary ba yun? Kalaban. May kalaban siya, di ba? So, maaring sabihin na nating pareho ang kanilang tinatawag energy, di ba? So, dito yung tinatawag naghihigitan. Kasi ito is Pluto, di ba? Oo, tama. Yan ha. Sandali lang tinatama ko. Dahil ito'y Pluto, di ba? So, ibig sabihin nito na he remains, itong taong ito as much as possible, pinaninindigan niya itong kanyang tinatawag na sinumpaan. Okay? Pinaninindigan niya ang kanyang sinumpaan, di ba? Yan. Kaya dito kita mo, di ba? Dito sa tinatawag na the chariot. Okay, pakikinggan niyo ha. Okay. Yan. It's like hindi niya ito iiwan, di ba? Dahil meron siyang sinumpaan, pinaninindigan niya. Okay, pinaninindigan niya. Kung kaya dito pinangangatawanan niya. Okay? Yan. Pinangangatawanan niya. Yung halimbawa sabihin natin pagiging asawa niya, di ba? Pinangangatawanan niya yung tinatawag na kasi ito, di ba? Tinatawag ko sino mga kausap niya. Sabihin natin kausap niya boss niya, kausap niya is Meralco, kausap niya is Aqua. Yung halimbawa kausap niya ang may-ari ng bahay, kausap niya ang bangko, pinaninindigan niya, 'di ba? Yan. Yan. Kaya dito nakikita mo, 'di ba? Pinaninindigan niya, okay? Kumbaga dito may isa siyang salita. Hindi siya tatakbo, 'di ba? So ang pinag-uusapan dito yung kanyang tinatawag na pangalan, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na credible. Yan, it's about their credibility, 'di ba? Kung kaya dito nakikita ko lang dahil ito'y 'di ba, the hangman, okay? So kung ano man ito, it's like itong kanyang hawak na responsibilidad is napaka-heavy, 'di ba? Very, very heavy. So dito nakikita mo siya yung tinatawag. Kaya pala kanina sabi ko parang exhausted kayo. Parang ubos na, di ba? Parang wala na, di ba? Yan no? Knockdown na kayo, knockdown. Okay, yan no? Very heavy. Kaya dito kita mo takbo ng takbo ang isip mo, di ba? Pagod na pagod ng katawan mo, takbo pa rin ang takbo ang isip mo. Para dito yung tinatawag, makaabot ka sa deadline, 'di ba? Yan kasi may mga kausap kayo, 'di ba? It's like dito nagkakaroon ka anxiety, stress, 'di ba? Ninenervyos ka kasi may deadline. Kung kaya dito, it affects your body. Iingatan niyo ha. Kasi ito kayo, ito yung tinatawag na katawan ninyo, okay? Pwede kayong magkasakit. Yan na. Ingatan niyo baka kayo hindi tumagal, okay? Baka kayo magkasakit. Dahil narito kayo sa tinatawag the wheel of fortune. Diba? It's like tinatawag, napakalaki ng responsibilidad na hawak mo. Okay? Napakalaki.
as much as possible, tinatawag na umaano kayo, 'di ba? It's like hindi kayo sumasala. Hindi ka sumasala. Okay? Yan. Ayaw mo magka problema. Yan ha. Kung kaya dito, ang naapektuhan, maaring naapektuhan na yung inyong tinatawag immune system, 'di ba? Naapektuhan ng iyong tinatawag. Baka sabihin na nating pagka halimbawa humina ang iyong tinatawag immune system, diyan na madedevelop ang tinatawag psoriasis, 'di ba? Eczema, tagihawat, 'di ba? Ano pa yung tinatawag na bumababa ang iyong sabihin na nating tumataas ang insulin, 'di ba? Baka pwede ka magkaroon ng diabetes, ganyan ha. Kasi kaya pala restricted, ibig sabihin nito siguro hindi ka na makapag-enjoy, 'di ba? Dahil kasi, kumbaga dito'y, narito ka. It's like very, very expensive. Okay? Maaaring sabihin na natin, naroon kayo sa isang bansa, nasa isang bansa ka, very, very expensive ang cost of living. Yan ha? So, yun na nakikita ko. Yan. Okay. Sandali ha. Sumakit ang tiyan ko. Ingatan nyo ha. Siguro nasakit ang tiyan nyo. Kasi na-stress kayo. Okay? Yan. So kung kaya dito, iniingatan yung huwag magkaroon ng kalaban. Diba? Huwag kayong masira. Huwag kayong mademanda. Diba? Yan. Kasi dito nakikita. Diba? Oo. Yung tinatawag, your integrity. Diba? Ikaw irreliable. Kumbaga dito yung tinatawag na matured, 'di ba? Responsible. Yan ha. Kaya dito ibig sabihin nito pinag-iigi mo, ito'y tinatawag na Scorpio, pinag-iigi mo ang relationship mo dito sa tinatawag na justice. Okay? Yan. So let's see. Tagal. Yun ang energy ha. Okay. Ano ito? The Knight of Cups. Everything is fine. Okay? Yan. Narito ang tinatawag 3, 6, 9. The Ten of Swords. Yan ha. Okay. The Ten of Swords. Yan ha. Everything is fine. Okay? Kasi dito, di ba? It's like, maaring dito di ba? Kung ano itong mga nababasa mo sa computer, maaaring mga sulat, email, baka deadline na, di ba? Baka sabihin na nating ano itong mga dumadating sa inyo, di ba? Yan. Nakikita dito siguro nasakit na ang likod mo. Wag mag-ano ha. Okay. Sino ito? The Magician, okay? So long. So nakikita ko kayo dito, okay? So long. Ito yung tinatawag, it's about your strength, diba? So long, yan. Nakaka-comply ka, diba? Kasi narito ang tinatawag, the wheel of fortune. So ibig sabihin, ito ikaw, your strength, diba? Yan. Kumbaga dito, so long, nakaka-comply ka sa tinatawag na, yan the justice, di ba? Yung mga taong kausap ninyo, di ba? Yan. Para hindi lang kayo magkaroon ng tinatawag na conflict sa kanila, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, gagawin mo, di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag pagiging responsible ninyo. Okay? Yan. Para lang dito yung tinatawag to keep, ano tawag dito? Yan, nawala na eh. Yan. Yan ha. Ibig sabihin nito, para lang magkaroon ng tinatawag harmony, walang problema sa bahay, di ba? Ma-maintain tinatawag na harmony. Okay? Yan. So, meron dito, yan ha, okay. Ito ha, nagbabadya ito, the 5 of
the Five of Cups. Yan ha. Kasi meron ditong tinatawag na hindi ko alam ha kung sino ito. Yan ha. Ibig sabihin nito, gusto niya makipag-usap. Di ba? Yan. Dahil ibig sabihin nito, hindi siya makamove on. Okay, sino ito? Yan ha. Gusto niyang makipag-usap sa inyo, di ba? Kasi malungkot. Kumbaga dito yung tinatawag na hindi siya it's like ang buhay niya is malamig, 'di ba? Hindi siya makamove on. Yan ha. Maaring ito sabihin na nating nagsisisi, okay? Yan no. Kung sino ito approach sa iyo, tatawag, okay? So meron siya mga nararanasan, 'di ba? Yan. Maaring may sakit ito, 'di ba? Maaring ito yung tinatawag na maaring a different person na siya, 'di ba? Kasi dito ibig sabihin nito yung tinatawag na maaring inabuso niya. May inabuso siya sa buhay niya. Naging abusado siya sa buhay niya, 'di ba? Yan. So maaring isa ka sa inabuso niya, 'di ba? Yan. At pinagsisisihan niya 'yon. Kasi nakikita mo siya dito yung tinatawag restricted na ang kilos. Maaring may sakit ha. Kung sino man yan kilala, kayo lang nakakilala. Okay? So kung kaya dito, ibig sabihin nito yung tinatawag, kailangan magkaroon mamagitan sa inyo, okay? Yan. So ibig sabihin hindi na, itong taong ito is hindi mapahinga ang isip, di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag ko ano man ang nangyari sa inyong dalawa, di ba? Yan, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na magkaroon na ng healing. Yan ha? Okay. Yan. Sandali lang ha. Maaari ito'y nasa abroad, di ba? Maybe this is your nanay, tatay, kuya, ate, or kung sino man ito. It's like maybe they are in power. May authority sila, di ba? So meron dito tinatawag na yan pananahimik, ini-ignore ninyo. Kaya meron kayong mga ini-ignore na tao ha, yan Kung sino man itong nasa, halimbawa nababasa nyo sa social media yung mga comments nila sulat sa inyo, ini-ignore ninyo, di ba? Kung may mga nahingi man, may mga nagsisisi dito, di ba? Halimbawa nagsisisi sila sa ginawa nila sa inyo, di ba? Ibig sabihin nito, kaya narito ang the wheel of fortune, 'di ba? Ang the wheel of fortune is something to do about tinatawag forgiveness, 'di ba? Success, blessings, abundance. It's up to you, 'di ba? Ibig sabihin nito, pinahihintulot kung ano ang iyong desisyong gagawin, 'di ba? Nasa iyo, okay? Kasi nakikita ko dito, ini-ignore ninyo, okay? Yan. Ayaw mo nang papasukin sa buhay mo, 'di ba? Yan. It's like dito yung tinatawag, yung pagiging firmness ninyo, di ba? Nagiging firm lang kayo. Yan ha. Sa inyong tinatawag salita, sa gawa, desisyon, di ba? Kasi ayaw nyo na ng sakit ng ulo, di ba? Ayaw nyo na ng sakit ng ulo. So, ibig sabihin nito, maaring ayaw mo na silang pumasok. Ayaw mo na sa kanila, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, binibigyan mo na ng distansya ang sarili mo, di ba? Yan. So, ayun lang po ang nakikita ko. Ha? Maybe you're burned out na. Burned out ka na sa araw-araw buhay mo. Burned out ka pa sa kanila. Di ba? It's like very, very toxic sila. Kung kaya dito, ayan nakikita dito. Ha? Ito yung tinatawag na, yan ha, okay. Gumagawa ka na ng, halimbawa nagsasat ka na ng iyong regulasyon, ng rules, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na irespeto. Yan kaya dito nakikita. Yan irespeto ang gusto mo, 'di ba? Yan. Maybe dito pinipili mo lang kung sino ang papapasukin mo sa bahay mo, sa buhay mo, 'di ba? Yan. Kasi gusto mo ang iyong tinatawag na bahay is tahimik, okay? Harmony. Yan ha. So, that's it I see for you. Okay? Thank you very much.